Ika-73 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang gusali ng San Wu Clan na sinasabi ni Elder Yang na ang Black Forest Defense daw ay makikipag-ugnayan sila sa kanila kapag napagpasyahan na nila ang oras at lugar para sa meeting. Na sinabi sa kanila ni Lee Si-won na napakaingat daw nilang kumilos. Maaaring dahil daw ba ito sa Martial Arts Alliance? Natumugon muli si Elder Yang na sinabi nito na tama daw yan. Kahit gaano pa daw kalaki at makapangyarihan ang Black Forest Defense, dapat daw nilang katakutan ang Martial Arts Alliance. Makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi sa kanila na mabuti daw naman. Pakiusap, siguraduhin daw na walang isang salita tungkol sa kaganapang ito ang kumalat kahit sa pangunahing clan. Dagdag pa niya na walang mabuting mangyayari daw kung mapansin ng Martial Arts Alliance ang kanilang clan. Natumugon na nakapikit si Elder Yang na sinabi nito okay sige, naiintindihan daw nila yon. Na sinabi pa ni Lee Si-won kay na Elder Min at Elder Kim na mangyaring simulan na daw ang paghahanda para ipasa ang pamumuno kay Lady So-seol. Na pinagtatakahan ng dalawa. Na sinabi ni Elder Min sa kanya na clan leader, hindi daw ba siya masyadong nagmamadali. Dagdag pa niya na hindi pa daw nila alam ang dahilan ng kanyang pagbisita, lalo na't wala pa daw na kumpirmasyon kung babalik siya. Na sinabi ni Lee Si-won na kahit daw na hindi siya bumalik ngayon, babalik din daw si Lady So-seol balang araw. Na nakatingin sa kanya si Elder Min at Elder Kim na sinabi pa sa kanila ni Lee Si-won na hindi daw ba't mas mabuting maghanda na sila ng maaga para doon. Natumayo na si Lee Si-won at sinabi nito na sige, uuna na daw siya umalis. Ay pagkalabas niya ay andoon si Jo-bum na sinabi nito kay Lee Si-won na tapos na daw ba ang meeting. Na sumagot si Lee Si-won na sinabi niya na oo. Napahintay daw ba niya siya ng matagal, Jo-bum at Josie. Natumugon ito na sinabi na walang problema. Sa halip, malamang pagod na daw siya sa pagpupuyat ng ganito. Katagal. Makikita ang elevator. At silang dalawa ay lumabas na si Lee Si-won ay may nakita sa unahan. Ito pala ay si Jeannie na naghihintay sa kanila na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na ano daw ang ginagawa niya dito. Makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi pa nito na hindi daw ba siya umuwi kasama si Haela Josie. Humawak sa ulo si Jenny na sinabi niya na pinauwi na daw niya siya para makauwi daw sila ng sabay. Na nagtatakang nakatingin si Lee Si-won. At pagkatapos ay makikita na tumatakbo na ang kotse. Na silang dalawa ay nakasakay na tahimik lamang. At pagkatapos ay nagtatakang tumingin si Jenny kay Lee Si-won na sinasabi sa kanya na may bagay daw ba na gumugulo sa kanya. Dahil ilang sandali na ring parang hindi daw maganda ang ekspresyon niya. Malungkot na nakatungo si Jenny na sinabi nito na kasi. Pagkatapos daw niyang pumasok sa conference room, bigla daw niyang naalala ang sinabi niya noon. Sinabi daw niya na kapag si Lady So-seol na ulit ang magiging clan leader, aalis na daw siya sa San Wu Clan. Natumingin sa kanya si Lee Si-won habang sinasabi pa ni Jenny na kapag nangyari daw iyon, hindi na daw ba niya siya makikita ulit. Na seryosong tumingin sa kanya si Jenny. Na makikita ring seryosong nakatingin si Lee Si-won. Na biglang huminto ang sinsakyan nila. Nabubuksan na ni Jenny ang pintuan ng kotse na sinasabi nito na mukhang nandito na daw sila. Bababa na daw siya. Na makikita ang muka ni Jenny na tinawag siya ni Lee Si-won. Na pinagtatakahan niya. Na sinabi ni Lee Si-won sa kanya na huwag daw siyang mag-alala. Dagdag pa niya na kahit daw na umalis na siya bilang leader ng San Wu Clan, wala daw siyang balak na itigil ang pagiging kaibigan niya. Na tumingin na namumula ang muka ni Jenny. At pagkatapos ito ay napangiti. Na sinabi niya habang makikita ang bahay niya na okay, salamat daw. At paalam na daw si Won. Umalis na ang sinasakyan nilang kotse. Na si Lee Si-won ay nakasandal na malalim ang iniisip. Habang siya ay nakasanadal ay sinabi. Sa kanya ni Jo-bum na iniisip daw ba niya talagang umalis sa San Wu Clan kapag si Lady So-seol na ang leader. Sinabi pa niya habang makikita ang muka niya sa salamin na hindi daw ba niya mahusay na pinamumunuan ang San Wu Clan hanggang sa puntong ito. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na tahimik lamang na sinabi pa sa kanya nito na hindi ba mas mabuting manatili daw siya at tulungan ang pangunahing clan alang-alang sa mga huling hiling ni Elder Kwon. Na makikita ang muka ni Jo-bum na napasabi ng ha. Nang may isang kotse na nakaparada sa harapan ng bahay ni Lee Si-won. Na sinabi ni Jo-bum na anong klaseng walang pakundangang tao daw ang nagparada sa harap ng kanilang garahe. Na sinabi ni Lee Si-won na sandali lang daw, Jo-bum. Natumugon ito na okay. Na makikita ang kotse na bumukas ang pinto.
At lumabas ang dalawang lalaki mula sa kotse. Na sinabi ni Lee Si-won na yung mga tao. Mukhang hinihintay daw nila sila. Makikita ang malawak na parkingan na sinasabi ng isang tao na pasensya na daw kung nagulat kita tungkol dito. Ito pala ay ang personal na bodyguard ni Lady Soseol. Na sinasabi pa nito na sinubukan daw nilang gawin ang pagbisita na ito ng may formalidad, pero nawawalan na daw ng pasensya ang princess. Habang nakatayo silang tatlo ay sinabi ni Lee Si-won na si Soseol daw ba ay andito. Na sinabi ng personal na bodyguard ni Soseol na oo. Hinihintay daw niya siya buong oras, kaya sumunod daw siya sa kanya. Makikita sila na naglalakad. At sila ay huminto sa gilid ng sasakyan na mayroong mga nagbabantay. Na makikita ang mga lalaki na napasabi sa isip si Lee Si-won na mga baril. Tumingin sa gilid na sinabi pa niya sa isip na ang mga taong ito. Hindi daw ba sila mga Murimins? At bakit sila may mga dalang mga baril? Na makikita ang mata niya na sinabi ng personal bodyguard na prinsesa. Dumating na daw ang mga bisita. At pagkatapos ay bumukas ang pinto ng sasakyan. Na makikita si Lee Si-won at Gyo-bum. Na nagulat si Gyo-bum sa kanyang nakita. Na makikita si Lady Soseol na nakatingin sa kanila. At pagkatapos ay isinuntok niya ang kamao sa palad tanda ng paggalang na sinabi nito na siya daw ay si Lee Gyo-bum, ay karangalan na batiin daw niya si Lady Soseol. Habang makikita ang muka niya ito ay pinagpapawisan. Habang nakasuntok pa din ang kamao sa palad ni Gyo-bum si Lee Si-won ay nakatingin lamang kay Lady Soseol. Na makikita ang muka nito na seryosong nakatingin. Na si Lady Soseol din ay seryosong nakatingin din sa kanya. Na tumingin si Gyo-bum kay Lee Si-won habang nakayuko na sinabi sa isip na clan leader. Na si Lee Si-won ay napangiti. At pagkatapos ay masayang sinabi niya maginhawa na daw ang kanyang pakiramdam nang makita siyang bumalik ng mabuti. Na makikita ang muka ni Lady Soseol na medyo masaya na nakatingin pa din kay Lee Si-won. At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata. Ika-74 na kabanata sa pagpapatuloy. Lumipat sila ng lugar kung saan makikita ang Ferris wheel. Na sinabi ng mga nagrorondang mga alagad ni Lady Soseol na ito daw ang Sector 1. Walang palatandaan ng anumang anomalya sa ngayon. Na sinabi ng kausap nito na naintindihan daw niya. Panatilihin daw ang kanilang mga posisyon. Na sinabi ng isang lalaking ito na pinagtatakahan ng isa na sa totoo lang daw, napakakaiba daw nito. Na makikita ang Ferris wheel na sinabi pa ng lalaki na bakit daw gustong sumakay ng princess sa ganitong klase ng bagay. Kahit na daw umabot pa sa ganito. Na sinabi ng isang lalaki na syempre daw naman, bata pa siya. At maaaring gusto pa daw niyang maranasan ang pagsakay sa ganitong atraksyon. Na sumagot muli ang isa na oo, totoo daw yan. Na habang nagpapatuloy sila sa pagroronda ay sinabi pa nito na ngunit bakit daw sila gumagawa ng lahat ng ito sa gitna ng madaling araw. Na sinagot siya ng isa na at dahil daw dyan, kaya mataas ang bayad ng trabahong ito dahil sa overtime. Na makikita ang dalawang assassin na nakakoblay sa mga halaman. Makikitang muli ang Ferris wheel. Kung saan makikita si Lee Si-won at Lady Soseol na nakasakay. Tumingin si Lady Soseol kay Lee Si-won na walang masabi. Na ito ay nakatingin din sa kanya. At pagkatapos ay nagsalita si Lady Soseol habang nakatingin sa kanya si Lee Si-won na bakit. Sinabi pa niya na wala daw ba siyang maitanong na kahit ano. Dagdag pa niya habang nakatingin lang sa kanya si Lee Si-won na hindi daw ba niya itatanong sa buong panahong ito. At kung paano siya. At kung ano ang nangyari. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na Soseol. Gusto daw ba niyang pag-usapan ito? Na silang dalawa ay nagkatinginan na naman na walang masabi. Na sinabi ni Lee Si-won habang makikita si Lady Soseol na nakatingin sa ibaba na masaya lang daw siya na nandito siya na malusog. At pagtapos ay nagulat ito nang hawakan siya sa ulo ni Lee Si-won. At lumapit siya at sinabi na kaya kung gusto daw niyang pag-usapan ang mga kwentong ganyan, sabihin lang daw niya kung kailan niya gustong gawin, Soseol. Na makikita ang labi ni Lady Soseol na walang masabi. At pagkatapos ay tinanggal niya ang kamay ni Lee Si-won sa kanyang ulo. Na sinabi nito sa kanya na huwag daw niya siyang tratuhin na parang bata. At akala daw ba niya na bata pa rin siya mula noon? Na makikita ang muka ni Lee Si-won na napasabi na paumanhin daw. Na hinawakan ni Lady Soseol ang kamay ni Lee Si-won na sinabi nito sa kanya na ngunit salamat daw.
Na masayang sinabi pa niya habang hawak ang kamay ni Lee Si-won na sa pagkakaroon daw ng pareho niyang ugali sa buong panahong ito. Na nakatingin lang sa kanya si Lee Si-won. Na pinagmamasdan ni Lady So-seol ang kanyang kamay. Na sinabi nito habang makikita ang mata ni Lee Si-won na narinig daw niya. Ang tungkol sa mga bagay na pinagdaanan daw niya hanggang ngayon. Na sinabi pa niya kay Lee Si-won na okay lang daw ba siya. Na makikita ang mata ni Lee Si-won na nakatingin kay Lady So-seol. Na siya ay napangiti. Na masayang sinabi na ayos lang ako. Makikita ang Ferris wheel na sinabi ng personal na bodyguard ni Lady So-seol na parking lot. Kamusta daw ang sitwasyon dyan? Na sumagot ito na parking lot ito. Walang pagbabago. Na makikita ito nakatabi si Gyo-boom na sinabi na magandang balita. Manatiling alerto hanggang sa bumalik daw ang princess. Na napatingin si Gyo-boom sa itaas na sinabi niya sa isip na maayos daw ba ang clan leader. Dagdag pa niya na si Lady So-seol. Yung nakita lang daw niya kanina. Parang may ibang aura na daw siya ngayon. Habang makikita ang muka ni Gyo-boom ay sinabi sa kanya ng personal bodyguard ni Lady So-seol na mukhang nag-aalala rin daw siya sa kalagayan ng bata. Na sinabi sa kanya ni Gyo-boom na ano daw ang ibig niyang sabihin. Natumugon ito sa kanya na pareho lang daw sila ng nararamdaman. Tumingala ito na sinabi pa niya na sana hindi daw masira ng batang iyon ang muod ng princess sa hindi pagkuha sa sitwasyon. Na pinagtatakahan ni Gyo-boom. Na makikita ang Ferris wheel na sabi pa nito kay Gyo-boom na mahirap daw para sa kanila na linisin ang kalat pagkatapos niyang gawin yon. At kung ang lahat daw ng kanyang mga laman ay napunit sa ganitong klase ng lugar. Hindi daw niya alam kung gaano karaming dugo ang tatalsik dito. At kung gagamitin daw ng princess ang kanyang kamay, karaniwan ay magiging 2 o 3 piraso ito. Na sinabi ni Gyo-boom sa kanya na nahihirapan daw siyang intindihin kung anong biro ang ginagawa mo, na sinabi sa kanya nito na anong isang biro. Na sinabi sa kanya nito habang makikita ang muka ni Gyo-boom na siguro hindi pa daw niya nakita ang princess na pinuputol ang mga tao nang walang kaunting pag-aalinlangan. Na makikita ito na sinabi ni Gyo-boom na ang tinutukoy daw ba niya ay si Lady So-seol. Na tumugon ito na Nasaksihan niya na daw ang eksenang iyon ng maraming beses. Na sinabi pa nito habang hawak ni Lady So-seol ang kamay ni Lee Si-won na kung mahuhuli daw ang mga kamay mo niya, kung ganoon, maaari mong ituring na patay ka na. Na makikita si Lee Si-won ay nakatingin lang kay Lady So-seol. Na makikita ang muka niya na nagtataka. Natahimik siya ay napatingin sa labas. At pagtapos ay iniangat ang tingin. Na makikita sa kalayuan ang syudad na puno ng ilaw. Makikita ang mata ni Lee Si-won na sinabi ni Gyo-boom na ano daw ba talaga ang sinasabi niya. Na sinabi pa ni Gyo-boom sa kanya na kahit na may ganitong kapangyarihan daw si Lady So-seol. Si Si-won daw isang tao na mahal niya. Bakit kayang gawin ni Lady So-seol? Na napahinto siya sa pagsasalita ng sabihin sa kanya nito na ang bahagi na itinuturing niyang pinakamapanganib ay iyon. At para daw sa isang tao na may ganitong kapangyarihan, isa pa rin daw siyang bata na may pabago-bago na emosyon. Na napatingin sa kanya si Lee Si-won nang sabihin sa kanya ni Lady So-seol na mayroon daw siyang isang bagay na gusto. Hawak ang kamay ni Lee Si-won ay sinabi pa nito na ipangako daw niya ito. Sa kanya. Na ito daw ay tutuparin. Na sinabi pa ng personal na alalay ni Lady So-seol habang makikita ang muka ni Lee Si-won na natural daw na nais niya na makuha ang anumang gusto niya. Na makikita ang muka ni Lady So-seol na nakakagat sa labi. Na sinabi pa ng alalay nito na kaya kung may sinumang tumanggi daw sa kanyang hiling, mahirap na para sa kanila na mabuhay anumang uri daw sila. Na sinabi sa kanya ni Gyo-boom na alam daw ba niya kung ano ang hiling ni Lady So-seol. Na tumugon ito na hindi daw bahalata. Na tumingin ito sa itaas na nakatingin si Gyo-boom sa kanya na sinabi nito na marahil daw ay sinasabi niya na ang effeminate boy na yon ay maging kanyang asawa o kung ano man. Na naiinis na sinabi ni Gyo-boom sa kanya na mag-ingat daw siya sa mga salita niya. Siya daw ang clan leader ng Sanwoo clan. Na makikita ang muka ni Lady So-seol na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na pasensya na. Sa tingin daw niya hindi niya kayang tuparin ang kanyang hiling. Na biglang nagbago ang aura ni Lady So-seol na matalim na tumingin kay Lee Si-won. Na sinabi pa ng alalay nito na ano daw ngayon? Nangumiti ito na tumingin kay Gyo-boom na sinabi pa nito na anumang pa siya na gagawin ng batang iyon at anumang darating daw mula doon ay kung ano ang natira sa pinuno ng clan.
Na nagalit si Jeoboam at binigyan ito ng isang atake na kanya namang naiwasan. At pagkatapos ay tinutukan siya ng baril na nakangiti na sinabi nito na grabe. Ang bilis daw niya. Tama daw ang hinala niya na siya ang pinakamalakas sa 4 na supernova. Na sinabi sa kanya ni Jeoboam na yung galaw na yon. Tulad daw ng inaasahan niya, siya daw ay isang murimin. Na sinabi nito habang iniangat ang baril na huminahon daw muna siya ng kaunti. At huwag daw siyang magalit ng ganyan dahil lang sa mga biro niya tungkol sa bata. Na makikita ang mata nito na sinabi ni Jeoboam sa kanya na anong sinasabi niyang bata. Na makikita na napamulat ng mata si Jeoboam sa galit na sinabi pa nito na hindi daw niya kilala kung sino ang clan leader. Dagdag pa niya habang makikita si Lee Si-won na siya daw ay isang tao na may potensyal na hindi kayang sukatin ng mga katulad niya. Na makikita ang mata ni Lee Si-won na nakatingin kay Lady So-seol. Na naglalabas ng enerhiya ang kamay nito. Na sinabi nito habang nakakagat sa labi na ikaw. Nagbabalak daw ba siyang ipagkanulo siya? Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na So-seol siya daw ay. Na biglang sinabi nito na nagagalit na hindi daw niya papayagang mangyari yon. Kapag daw siya. Nang biglang nanlaki ang mata ni Lee Si-won nang may maramdaman siya. Na mabilis na iniwas na niyakap niya si Lady So-seol. Na nagulat ang dalawa na mabilis na tumingala. Na sinabi ni Jeoboam na ito daw ay. Na sinigaw na sinabi naman ng alalay ni Lady So-seol putsa. May sniper? Isara ang mga ilaw ng Ferris wheel. Na sinigaw na sinabi sa kanya ng isang tauhan na walang nangyayari. Hindi pa rin daw bumababa ang Ferris wheel kahit na pinindot na niya ang switch. Na nagulat na napasabi ito na ano. Na biglang nataranta ang dalawa na nakatingin sa itaas. Na sinigaw na sinabi ni Jeoboam na clan leader. Lady So-seol. Huwag daw silang gagalaw kahit na 1 pulgada. Na sinabi naman ng alalay ni Lady So-seol na ito daw ay gawa ng isang profesional na sniper. Kung aakyat pa daw siya para iligtas sila, siya lang daw ang mapapahamak. Na sinigaw ni Jeoboam na so ibig daw ba niyang sabihin ay dapat tayong magmasid na lang at panoorin ang lahat ng ito. Ano daw ang gusto niyang mangyari? Sinabi naman ng alalay ni Lady So-seol habang inaayos ang telescope sa baril na mula daw sa narinig niya. Ang mga putok daw ay nagmumula sa higit sa 1 kilometro. Dagdag pa niya na mayroong taong may sapat na galing para makapagputok mula sa layo na iyon sa gitna ng gabi. Makikita ang Ferris wheel na tadtad ng bala na sinabi pa nito na ang princess daw at ang bata ay para na ring patay. Sinabi pa nito habang inihanda ang kanyang baril na ang tanging magagawa natin ngayon ay maghanda para sa karagdagang atake mula sa mga bastardo na yon. Na napatingin sa gilid ang alalay ni Lady So-seol na nagulat. Nang makita niya si Lee Si-won na tumalon mula sa itaas karga si Lady So-seol. Na napanganga ang dalawa na sinigaw pa ni Jeoboam na clan leader. Lady So-seol. At dito na po nagtatapos ang ika-74 na kabanata.